umaga po, Manang Ted at Miss Chacha. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Salamat sa panahon, Attorney. Go, Cha. Please, go. Salamat nga po sa panayam, Attorney Michael. Attorney, unang punto po muna. Sabi nyo kahapon, sa proper forum po haharap si VP Sara. Para lang po malinaw, saan po ba yung sinasabi ninyo na proper forum? Kung ito po, Miss Chacha, aakyat sa Senado, sa pananaw namin, no, yun na po yung proper forum. Explain ko lang po bakit namin sinasabi na yun yung proper forum. Kasi doon po sa liham na isinumite natin sa Committee on Justice the day before the hearing yesterday, which was Tuesday ko kami nagpadala ng sulat, sinilahad po namin doon, no, ang aming objection dito sa proceedings na ginaganap dahil sa aming pananaw, and again, with due respect to our law, pero ito naman ay posisyon ng defense team, sa aming pananaw po kasi pupunta na po tayo sa conduct of a trial, no? In fact, the word mini trial has been circulating. At yung mini trial po sa amin, malinaw naman sa saligang batas natin na pagdating sa initiation of impeachment proceedings, yan po ay kapangyarihan ng ang House of Representatives. Pero pagdating po sa trial or pagtatry ng mga impeachment cases, yan po ay sa Senado na. That's why ang posisyon namin ay this is already exceeding the jurisdiction of the House of Representatives at dapat po kung talagang magkakaroon man ng ganitong semblance of a trial, talagang dapat sa Senado na po ito ganapin. Oo. Attorney Michael, sumagot po dyan ang mga members ng committee. Ang sinasabi po nila, Opo. Clarificatory hearing pa lang naman daw po ito to determine the probable cause. Gusto ko pong malaman, sa tingin po ninyo, sa ginagawa ngayon ng Kamara, saan po ba sila lumampas sa kanilang mandato? Because according to them, it's just a clarificatory hearing. Opo. Again, our intention is only not to debate, no, but our intention is only to lay down ang posisyon natin para sa kaalaman ng ating mga kababayan para mas lalo nilang maintindihan ang ating posisyon. Sa atin po, when you are evaluating complaints, no, and for the pure determination of probable cause, dapat po ina-evaluate yan yung complaint mismo at yung mga ebidensya kung meron man na naka-attach doon sa mga reklamo o mga complaint na ihain. Sa atin po ngayon, nakita natin na lumalampas na kasi doon sa mga allegations ng complaint at doon sa mga naka-attach na ebidensya. In fact, nakikita nyo, nagpapasapina na ng kung ano ng mga dokumento na hindi naman naka-attach doon sa ating complaint. So sa tingin namin doon, nag-exceed na tayo doon sa exercise of just determining probable cause. At dahil po doon, nakikita meron din mga witnesses na pinapatawag. Kung yung witnesses naman po ay may mga affidavits na naka-attach doon sa complaint, malamang naman po ay masasabing clarificatory yan. Pero kung wala naman po mga affidavits or hindi naman po pasali mga witnesses sa mga reklamong hinihain, that is already in excess, no, of the determination of probable cause. At pupunta na po tayo sa nagmumukhang trial kung saan dapat sa Senado na isinagawa. Ang tanong po ni Chacha kanina ay yung inyong pagdulog para questionin po itong nangyayari ngayon na proceedings sa Kamara de Representante. I'm sure ang tanong ni Chacha ay pagdulog sa kataas-taasang hukuman. Opo, that possibility is always there po, no? It's a very real possibility. Although hindi ko pa po masabi kung talagang yan ang gagawin namin. Inuna po muna namin talaga na ilahad sa committee, out of due respect to the committee, kung ano ang opposition natin doon sa ginaganap na proceedings. But hindi ko po i-deny na that possibility is very real and it's always gonna be there. At it's one of the options that we are considering. Pero ayoko pa pong categorical magsabi na yan ang gagawin namin. Once meron na kaming decision on that, that's something na pwede po natin pag-usapan. But how soon will you make the decision, Attorney, considering the fact that number one, no, you claim, no, dito po sa inyo pong sagot, dito po sa mga complaints na ito is that dapat ang panuntunan natin evidence muna bago ang hearing, no? Kumbaga po, kumbaga dapat dito is yung paghahanap sa ebidensya dapat nauuna yan para doon sa pagsagot ng inaakusahan. Hindi yung sagot muna kayo tapos tsaka namin hahanapin yung ebidensya. In this case po, may subpina na
para po sa records mismo ni VP Sara. Opo, doon sa kanila pong, I think, tax records, pati mga negosyo nung kanyang mister, etc. etc. Sir, Opo. ito ho, medyo ano yan, sir, ha? Subpina yan, at yan po ay lawful order supposed to be po ng Committee on Justice. At obligado dito yung sinumpinahan na sumagot. And then, kung yan po, sorry po, kung yan assuming lang ay discriminatory sa inyong kliyente, malalagay kayo sa matinding defensive position, attorney. Opo, tama po kayo. Yun po ang hirap doon, no? Kung meron mang incriminating, and I'm not saying meron, dahil may tiwala naman kami na naaayon naman yung kanilang mga tax filings. Pero kung meron man, yun nga ang magiging problema, no? Hindi tayo makaresponde ng tama. And that is why definitely hindi ko po i-deny that that's a possibility. How soon? I cannot say at the moment, but pinag-uusapan naman po ng defense team ang lahat ng possible remedies available. Ito po ay of course amin ding hihingan ng clearance mula sa ating Vice Presidente mismo. And once there's any indication na yan talaga ang move namin, we will also not deny it po and we will tell it to you straight. Sa ngayon lang po, tinitingnan din namin yung developments. Alam na natin, nagkaroon na ng mga subpoena. Kahit nga po ako ay nabanggit nyo, ay sinubpoena. So itong mga bagay na to ay kinukonsider natin dito kung talagang maghahain na tayo ng any petition before the Supreme Court. Kailangan lang po kasi kung maghain tayo, gusto nating klaruhin na ito ay hindi sa ayaw sumagot ng ating Vice Presidente. In fact, ang ating Vice Presidente last year pa gusto nang mag-trial, no? So, dahil gusto niyang sagutin ng mga alegasyon laban sa kanya. Pero sa atin, tinitingnan muna natin kasi kung magpa-file tayo ng kaso, siyempre sa Supreme Court, gusto naman natin talagang matibay yung ating magiging batayan at talagang mapapakita natin na medyo hindi na po patas ang labanan dito pagdating sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Oo, kumbaga, yung I'm sorry, incriminating yung makukuha Opo. nilang mga informasyon. Attorney, parang kasi po ang next hearing ay sa April 14 na, no? Opo, April 14 opo. na. Ano yan, attorney? Wait and see muna kayo kung gaano kabigat yung makukuha nitong subpinang ito sa posible po. Hindi Kasi pa. wala akong narinig na bank records. Tama, di po ba? Ang sinasabi lang po ay tax record. Tax record at SALN, I think po, kung di Opo, ako nagkakamali. yes, opo. Wait, Tama rin. Opo. Yung SALN ho naman, actually, hindi naman ganong kalaking issue yan. Oo. Basically, di po ba? Pero yung tax record, wala pa pong pinag-uusapang bank records dito. Ano po yan? Maghihintay muna kayo ng bank records subpoena? Ganun po ba? Yung parang tumatiming kayo para, kumbaga, paglapit sa Supreme Court, medyo solid na ang inyo pong magiging question? Sa amin po, hindi lang po timing, no? Tinitingnan din natin kung kasi magkaka-holy break din po tayo, hindi ba? So, it's really more of tinitingnan namin kung ano ang well, I guess nga, no, I would be contradicting myself here because I might say timing na naman, but Oo. I will have to assess kasi yung mga will have to review everything that was said yesterday. So, titingnan namin, nagpapatranscribe man kami ng mga hearing. Titingnan natin kung may basehan na talaga na umakyat sa Supreme Court, and that's the time we make the decision. That's a possibility, but yung incriminating, sir, I don't want to jump the gun and Okay. already say that there's something incriminating because of course our position is malinis naman yung mga naging filing ng ating Vice Presidente. Opo. Yung sinasama na po yung asawa, anong sabi po doon ni Vice Presidente? Well, hindi pa namin napag-usapan yan ni Vice Presidente, no? Pero sa aming pananaw, yan po ang sinasabi natin. Hanggang saan ba hahantong ito? Dahil kung ang sabi nga natin, dapat ang evaluation ay dun lang sa complaint at yung attached pieces of evidence kung meron man. Pero kung sino-sino na ang pinapatawag, kung ano-ano ng record na pinapatawag, hindi na natin alam kung saan ang hangganan nito. That's why sinasabi namin na walang jurisdiction ang komite na gawin ang mga bagay na ito. Of course, sabi nga natin, the SC is always there. But syempre po, bilang just to be appropriate about everything,
gusto naming ilahad muna at bigyan ng pagkakataon na marinig kami ng komite. Nasa ngayon si Vice President Duterte? Nandito po sa Pilipinas ang ating Vice Presidente. Hindi ba siya pupunta ng The Hague para sa birthday po ni Tatay Digong? Hindi ko po alam yung schedule niya, pero ang sa pagkakaalam ko, wala naman pong ganung schedule so far na nababalita sa akin. Okay. And sa ngayon po, I'm sure magiging abala ang inyong legal team to confer with her. But basically ngayon na pati po kayo ay nadadamay dito, paano po dito ang pati ho yung kanyang dating chief of staff, yung mga availability po nitong mga dating tauhan ni VP Sara sa isyong ito? Opo, pagdating po sa availability, yung mga tao naman po na may mention, no, ay nagtatrabaho pa rin naman po sa OPP. Ako naman po, pagdating po sa PINA, I think I made it very clear yesterday. I am of the disposition that I will comply with the subpoena. Kasi alam niyo po, nung nagkaroon ng Committee on Good Government and Public Accountability hearing, ako po ay napatawag doon at sinagot ko po lahat ng tanong. No? Kahit na abogado ako ng Vice Presidente noon, hindi po ako nag-invoke ng attorney-client privilege. Para sa akin, factual naman yung tanong, isasagutin ko rin po yung tanong based on my personal knowledge. Wala naman po akong kailangan itago. So sa akin, dahil dito sa subpoena, ako po ay willing to attend. And if I attend, I will answer the questions. Of course, to the best of my knowledge, meaning personal knowledge po. I cannot, of course, answer questions na wala naman talaga akong alam. Opo. Sir, si Madriaga po kasi ay pinasubpina na rin and most likely haharap ito, no? Pero sabi nga po ninyo, unfortunately for your side, hindi kayo pwede mag-cross-examine sa kanya, di po ba? Yun po sinasabi sa ground rules kahapon. Pero, pwede po daw idaan sa committee chairman kung may mga katanungan sa kanya. Sa inyo pong pagharap po, eventually nga, at nandoon si Madriaga, kung meron po bang ipapadalang abogado ang Vice Presidente para ho makapagtanong kay Madriaga at maaring idaan, nasaan ho ba si Bong Suntay? Parang di ho namin nakikita. Di ba pwede pong idaan sa miyembro ng Committee on Justice na medyo bukas para po sa panig ng Vice Presidente? Opo, yan po din yung nabalitaan natin yesterday, no? Yan yung isang pag-uusapan din ng defense team, yung kumbaga pagbabago na pwede tayong magtanong through the committee chairperson. Ngayon, I think that is trying to pattern yung nangyayari po sa preliminary investigation kung saan ang mga abogado hindi pwede mag-cross-examine pero pwedeng magtanong through the fiscal, no? Through the prosecutor. Pero pagdating po sa ganito kasi, totoo lang Manong Ted, meron din akong mga reservations. No? For example, nagsasalita ang isang testigo. Siyempre po, alam niyo naman, sa cross-examination, abogado talaga yung gumagawa niyan kasi mabilisan yan eh. Diba? You'll have to object, you'll have to respond depending doon sa magiging mga testimonya o sinasabi o statement sa agaran. So, I don't know operationally kung paano mangyayari yung magsasubmit kami ng question. Tapos, bago pa matanong yung tanong, kumbaga, nailahad na lahat. So, nawawala yung momentum, yung mga ganyang bagay. But of course, those are going to technicalities. But yan ang isang pag-uusapan namin. Ngayon, kung magpapadala ng abogado, that is something na hindi ko pa masasagot ngayon. Sa totoo lang, hindi pa namin na pag-uusapan. Pero ang position kasi namin dito, Manong Ted, is the entire proceedings. Ang objection natin dito is fundamental na yung conduct ng ganitong trial type sort of committee hearings ay para sa amin unconstitutional na dahil dapat sa Senado ito. But again, I'm sure may ibang posisyon ang ating lawmakers at gusto ko lang din ihiwatig na nirespeto din natin ang kanilang posisyon. Kailangan lang natin mailahad yung atin. Okay. Ano ba ang tutol ninyo sa paggamit sa testimonya, written and and personal mismo po sa Committee on Justice hearing itong kay Madriaga?
Yung kay Madriaga po, that was attached to the complaint. So Oo. kung meron mang clarificatory, kung talagang clarificatory lang mangyayari, sa akin naman po wala naman pong problema doon. No, ang problema namin is more on yung mga papatawag pa ng mga dokumento, pinapakalap pa ng mga dokumento at pinapatawag ng mga witnesses. Dahil sa amin, that goes beyond the evaluation of the complaint. Di ba? Yan nga sinasabi natin. Kung walang ebidensyang naka-attach, bakit tayo nag-allege? Tapos biglang ngayon, maghahanap tayo in the hope, no, and I have to emphasize this, in the hope that there is something incriminating that will somehow come out. Diba? So, yun po yung ano talaga natin. Pero kung clarificatory, sabi nga nila, pareho lang naman sa preliminary investigation, it's akin to preliminary investigation, pwede naman talaga, let's aminin natin, pwede naman talaga yung clarificatory question. Pero kung ito po ay gagamitin para lang talagang magtatawag ng iba't ibang testigo para sirain ang ating Vice Presidente, na walang kalaban-laban pagdating dito sa ganitong proceedings. Sabi namin, ito venturing into trial na. At kung trial na, hindi talaga pwede sa House yan. Okay. Nasa na mga kalyado kaya ng Vice Presidente? Although si Congressman Marcoleta ng party list group na sa GIP ay hindi miyembro ng komite, no? So doon pa lang po medyo magandang bagay na nga na siya nakakapagsalita. Pero asan na? Halimbawa si Congressman Bong Suntay na ang una po naman maayos ang kanyang mga argumento, no? Pero ngayon po hindi siya nakikita sa pagdinig na maari maging kahit pa paano maging panig po, no? Mapakinggan ng panig ni Vice Presidente. Opo, Manong Ted, yung kay Congressman Suntay, I don't want to be unfair to him. Hindi ko kasi po siya nakakausap, no? So, hindi ko po talaga alam kung anong nangyari. And to be honest, kaming mga abogado, we don't want to rely na yung mga kaalyado or things like that. That's why kinu-question na namin yung proseso. Kasi kung at least nasa trial tayo, hindi tayo maasa sa mga kaalyado, no? Talagang tayo mismo ang pwedeng mag-rebut at pwedeng mag-present ng confront sa mga witnesses and to show na walang katotohanan yung mga statements na binibigay through cross-examination. Pero yun nga po Manong Ted, ang hirap sagutin ng tanong nyo dahil kami naman po kahit kailan si Vice Presidente wala pong naging utos sa amin to even coordinate sa aliado dahil ang sa kanya lang talaga nasabi nga niya nung isang interview niya na allergic siya sa mga politiko, no? So sa atin po talaga pinadaan na lang niya talaga sa legal. O sige, so kami po muli ay tatawag sa inyo kasi nga napakainam din po na napapakinggan natin ang panig po ng Vice Presidente. Gayon din po naman ang aming mga naging panayam kay Chairman Luistro, kay Congressman Joel Chua. Ano po, dito po sa usapin na ito para lang ho natin maibalansi po ang equation. Sa usapin po ng informasyon sa mga kabilang panig sa sa kaalaman ng ating mga kababayan. Salamat po, Attorney. Salamat po, Manong Ted. Siguro pahuli na lang, gusto ko lang po rin ipahiwatig na nire-respeto natin lahat ng opinion. They may be adverse to us, pero nire-respeto natin lahat ng opinion. Sa atin lang, we also want to lay down our position. At salamat po sa pag-imbita sa amin dahil nga importante po din para sa amin na mailabas din po yung posisyon namin para hindi ma-misinterpret at lalong maintindihan ng ating mga kababayan. Impeachment na naman. Ano ba itong kalokohan na to? Meron pa silang papiyapiyatos na hawak doon. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiya ng ginagawa ninyo? Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika? Wow! Talagang hindi ako makapaniwala. Kung ganito ang mentalidad natin, sino pa makakatulong sa atin? Isipin ninyo, ang ini-issue natin sa Vice President natin, piatos! Naiintindihan nyo ba yun? Na sa confidential ho kasi, inuulit ko, dati po tayo sa intelligence. Hindi naman gumagamit ng totoong pangalan dyan, boss. Yes. Paano ko naman gagamit ng totoong pangalan niya? Give away mo na kung sino yung asset mo. Di nilaglag mo, sinunod mo. Nilaglag mo na. Sunog na. Naman yun. Pambihira talaga. Alam nyo, sa totoo lang po,
ako'y nalulungkot. Kasi sa panahon nito, dapat sama-sama tayo. Lalala nyo, kasi parang pandemic ito, boss eh. Another phase ito ng pandemic. Dapat sama-sama tayo dito. At yung mga natutunan natin dapat nung pandemic, i-apply natin ngayon. Kasi nung nakaraang pandemic, naipakita sa atin ng dating Pangulo kung paano i-handle. So meron na tayong leksyon eh. Mas worse pa nga yung pandemic. Mas worse pa yun, ha? Dahil Hindi mo alam pwede eh. Ito pa pwede mo Oo, ito dapat napaghandaan eh. Opo. Di ba? Meron na ng mga warning, ano? Kaya sana wag na lang maging pabida-bida, yung maraming umaagaw ng eksena. Hindi ito yung oras na yun, boss. Opo, balikan ko lang sir yung mga post po ninyo para sa kabatiran nating mga kababayan. Sorry, napahaba, boss. Ha? Okay lang sir. June 16, 2025, sinabi po ninyo, kumusta ang ating food security? Malinaw na po ang kakampihan ng mga bansa sa kaganapan sa Middle East. June 16, 2025, as of 2023, 2.2 million OFW na sa Middle East. Same day pa rin sir, June 16, 2025, ginagarantiyahan ng Konstitusyon ng Pilipinas ang karapatan ng mga tao sa impormasyon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa publiko. Binanggit po niyo yung Article 3, Section 7 ng Constitution. Same day, magkakasunod dito na post. Same day, sir, langis, malaking issue. Ito sa bilihin. May plano na ba tayo? Uy, nagtatanong ka na last year pa. Opo. May plano na ba tayo? Sa nangyayari at mangyayari pa? Eto, matindi, Senador. Evacuation plan para sa mga Pinoy sa Middle East, oras na para pag-usapan. At itong pinakatumbok, another post on June 26, 10 days after, ang krisis sa langis sa pamamagitan ng biglaan na pagtaas sa presyo o pagbaba ng supply ay maaaring malubhang makaapekto sa ating ekonomiya na posibleng humantong sa recession, inflation at kawalang tatag. Ngayong araw na ito ay na-announce po ng Pangulo ang pag-ugnay ng Pilipinas sa bansang China, kaugnay po sa usapin ng enerhiya. Sir, ano po ang masasabi ninyo na for the past years ay kalaban ang turing sa China? Alam niyo po, ito po yung awakening nating mga Pilipino. Dito po ngayon lalabas na yung old belief natin na pagkalaban ng Amerikano ay kalaban natin, dito na po ngayon yan matatapos. Sapagkat makikita po natin dito na dapat tayo mga Pilipino, uulitin ko po, ang iniisip natin ay yung sarili natin. At natutuwa po ako, makikita natin na bagamat 4 na taon na walang naging continuity mula doon sa mga programa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mukhang ngayon ay magkakaroon na po ng continuity. Ito po yung sinasabi natin na kung sana ang bawat Pangulo na papalit sa dating Pangulo ay magkaroon ng continuity na programa. Isipin ninyo, 4 years ang nawala. Ngayon natin marirealize. Alhamdulillah, ngayon, sana magkatuluyan na at wala nang humarang. At hindi ko naman po sinasabi na maging anti-American tayo. Never. Ako po, kahit ako ay tinitingnan yung ganito, I love liberty, I love freedom, I love America. Pero, of course, laging nasa puso natin ang unahin ng Pilipinas. Pro-Philippines, sir. Dapat lagi tayong taong bayan natin ang uunahin natin. Interest natin ang uunahin natin. Dahil nandito tayo sa Pilipinas. O malinaw, nandito tayo. At itong gagawin ng ating Pangulo na Bongbong Marcos, kapag ito ay ginawa niya, magiging legacy niya to. Babaunin niya na ito. Kasi ibig sabihin, magkakaroon na tayo ng sarili nating langis, mga mahal kong kababayan, kapag yan nagkaroon po tayo. At sinundan niya pa ng pakikipag-usap sa Sabah. Naku po, magiging maayos na po tayo in a way na hindi na tayo maapektuhan ng mga ganitong, alam nyo kasi, tayo po ay biktima ng batas eh. Itong nangyayari po sa atin, ito kasi yung deregulation ng oil deregulation noong 1998. Ito po yung batas na ito na yung mga oligarko ng langis, sila na po ang nagdi-dictate ng presyo ng langis. Isipin ninyo, tumaas ang langis ng ganyang kataas na 100% na yata, from 50 to 110, parang ganyan na yata, 112. Masasyak ka talaga anong nangyari, parang asan ang gobyerno?
wala po tayong magagawa dahil yan ang batas. Kaya ngayon po, meron po tayong mga hakbang dyan sa Senado na yung batas po na yan, kung hindi ma-emendahan, ay ma-repeal yan. Hindi po tayo papayag na ganito ang gagawin sa atin para tayo mga alipin nitong mga oligarko ng langis. At saka, Senator, yung gusto ding suspendihin yung excise tax, kayo pumapabor din ho ba noon? Opo, tayo po co-author din po niyan. Pero ang masasabi ko lang po, makakatulong po ito. Definitely. Makakatulong po yan. Lahat po yan. Pati po yung VAT. Gusto din namin tanggalin yan. Medyo kumokontra pa ang administrasyon. Pero dapat tanggalin din muna yan. Suspindihin muna. Pero lahat po yan may maitutulong. Totoo. Pero maliit. Maliit lang po yan. Ilang percent lang po yan. Opo. Ang gusto natin, yung hindi band-aid solution. Kasi ang tawag ko dyan, band-aid. Sususpindi mo, ibabalik mo. Kailangan natin ng tunay na solusyon. At ang tunay na solusyon, uulitin ko po, makapagnegosyo tayo kasama ang mga bansang inisip natin noon ay baka kalaban natin. Nabura na yan sa panahon ni Digong, pero bumalik. Pero ngayon, ano ba? Andyan. Sino bang handang tumulong sa atin ngayon? China, Russia. Yan po yung mga bansa na nandyan. Sana makagawa po tayo ngayon ng batas na gustong-gusto natin na ipatawag sana kami ng Pangulo. Kasi yan naman po ang nasa Article 6, Section 12 yata o 14 na anytime pwede niyang i-convene ang Kongreso, no, para siguro kailangan na po namin amendahan talaga ang konstitusyon. Kasi kailangan po natin ibahin na yung mga provision ng economic provision ng ating konstitusyon para malaya na pong makapasok yung mga foreign investor. Kasi po, tatandaan po nyo, nagkaroon ng Supreme Court decision na pinagbawalan po yung oil exploration natin with China. So medyo madami na naman kukontra dyan. Opo. Dami na namang lilitaw. Kaya sana po, tunay na to. Ako number one ako na umihiling sa taong bayan na nasa inyong mga kamay na po ito. Na sana kayo na po ang humiling sa ating Pangulo na amendahan natin ng economic provision, ng konstitusyon para malaya na po tayong makapagmuskito. Ibig sabihin makapagbutas po sa mga lugar na alam nating may langis at gas.